Ako si Megan. Nangyari ang karanasan na ito noong 1999. Dito po sa lugar din namin sa Numangka, Aklan. Sa pagkakatanda ko, hapon yun, bandang alas 5 ang oras at nagkataong pauwi na sana ako noon galing eskwela. Pagod na pagod ako noon, gutom at masakit ang ulo dahil sa init at sa dami ng mga gawain. Nang makarating ako sa kanto malapit sa may terminal, napansin ko na may mga taong nagkukumpulan. May mga tricycle na nakaparada, may mga estudyante, may mga nanay na may dalang bayong, at may mga tambay rin na nakatayo roon na parang may pinapanood silang palabas. Dahil naman sa kuryosidad, lumapit ako. At doon ko lang nalaman ang pinagkukumpulan pala nila ay ang tindera ng siopaw at ng kalamansi juice. Isang matandang babae na nagtitinda. Payat siya, halos butot balat na nga at may balabal na kulay itim. Ang buhok niya ay puting-puti at nakapusod. Sa harap niya ay may isang maliit na kariton. Doon nakapatong ang bilao ng siopaw na bahagya pang umuusok-usok. Napansin ko agad na kakaiba ang itsura ng siopaw niya. Malalaki ang siopaw ng matandang babae. Halos kasing laki ng kamao ng tatay ko. Ang tinapay ay maputla. Hindi yung karaniwang maputi o medyo dilaw, kundi maputlang parang balat ng taong matagal nang hindi naaarawan. Makintab pa ito na parabang may bagong pahid na mantika. Habang nakatitig ako, biglang umalingasaw yung amoy ng siopaw. Hindi siya yung karaniwang amoy ng karne o tinapay. May halo itong matamis, maasim at may kakaibang bahid na parabang bakal na kinakalawang. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumulo ang sikmura ko sa gutom. Natakam ako bigla. Parabang may humila sa akin papalapit doon sa may kariton. Lola, meron pa po ba? Meron pa, iho. Yun, pabili nga po ako ng isang siopaw. Sige, iha. Heto, kainin mo habang mainit-init pa. Masarap yan. Tiyak na magugustuhan mo yan. Pagkatapos mong kumain ng siopaw, subukan mong uminom nitong panula ko. Malamig na kalamansi juice. Mas maganda itong inumin kapag tapos ka ng kumain ng mainit na siopaw. Sige ho, Lola. Naku, salamat ho. Napangiti pa ang matandang babae sa akin bago ako umalis. Gusto ko na nga sanang kainin yung siopaw. Ang kaso, bigla ko namang nakita yung jeep, yung sasakyan ko pa uwi. Kaya imbis na isubo, dali-dali na lang akong sumakay ng jeep. Siksikan sa loob kaya hindi ko na rin magawang kainin ang daladala ko. Nakakaya rin at baka malaglag o kaya naman makadumi pa ako sa iba pang mga taong nandoon. Inabot din ng halos 15 minuto ang biyahe bago ako nakarating sa may baryo. Matapos ko magbayad ay agad din naman akong bumaba ng jeep. Napangiwi pa nga ako nang mapansin kong nalukot ang hawak kong siopaw. Pero kahit nasira na ang hugis ng siopaw, kahit hindi na mainit, naaamoy ko pa rin yung masamyong bango nito. Hindi ko tuloy maiwasang mapakagat kaagad sa siopaw. At unang tikim ko pa lang, napapikit na ako sa sobrang sarap at sa sobrang lambot. Sobrang sarap nga at sa buong buhay ko, yun ang unang beses na nakatikim ako ng ganoong klaseng siopaw. Grabe! Sana kinain ko agad kanina habang mainit pa. Siguro mas masarap to noong mainit-init pa. Sunod-sunod kong kinagat at nilunok ang siopaw. Nang bigla ay nabulunan naman ako. Agad ko namang kinuha ang kalamansi juice ko. Saka sinipsip gamit ang straw. May pagkamaasim at matamis ang kalamansi juice pero bagay naman siya sa kinakain kong siopaw. Habang umiinom ay patuloy ako sa paglalakad. Agad kong binaba ang kalamansi juice matapos kong makalunok. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may ilang patak ng kalamansi juice ang tumalsik at pumatak mismo sa ibabaw ng siopaw na hawak ko. May pagkakalamsi kasi talaga akong babae. Pero hindi ko yung pinagtuunan ng pansin.
Muli akong kumagat sa may siopaw. Wala pa rin namang pinagbago ang lasa nito, ngunit makaraan ng ilang minuto, nang halos makalahati ko na ang kinakain kong siopaw, bigla akong nakalanghap ng kakaiba at mabahong amoy. Napakunot pa ako at napahinto sa pagmuya. Tinitigan ko ang siopaw sa kamay ko at doon ko lang napansin na nagbago na pala ang kulay ng siopaw na hawak ko. Kung dati ay namumutla ang tinapay, pero nang mga sandaling iyon, nangingitim at may bahagi na rin na namumula. Ilang saglit pa ay biglang umalingasaw ang mas matindi na amoy. Hindi lang basta mabaho, kundi nangangamoy lupa ni hinaluan ng nabubulok na karne. Doon, hindi ko na nakayanan. Agad kong itinapon ng siopaw at napasuka ako sa gilid ng kalsada. Nang maisuka ko ang lahat ng dapat kong maisuka, napasulyap ako sa siopaw na nasa tabi lang din ng kalsada. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla ko nang makita ko itong pinagkukumpulan ng mga insekto, uod, salagubang, maging mga langaw at kung ano-ano pang hindi ko mawaring insekto. Gumapang ang mga ito sa loob ng siopaw hanggang sa may lumabas na kulay itim na mabahong likido mula sa may siopaw. Diyos ko po! Ano yan? Bakit nagkaganyan yung siopaw? Hindi ko na nakayanan ang labis na pandidiri. Agad akong umalis sa lugar na iyon. Ilang araw din akong binangungot ng tungkol sa bagay na iyon hanggang sa isang araw. Bigla po ako nagkasakit. Inapoy ako ng lagnat at halos hindi ako makabangon sa aking higaan. Nakasanayan na namin na sa tuwing may nagkakasakit, lumalapit kami sa mga manggagamot. At noong araw na iyon, yun ang ginawa namin ng nanay ko. Dinala ko ni nanay kay Lolo Greg. Isa siyang albularyo sa lugar namin. Ngunit pagkakita pa lang sa akin ni Lolo Greg, umasim ang mukha nito. Megan, ang siopaw na kinain mo ay hindi gawa sa karne ng hayop, kundi sa laman ng mga bangkay na hinukay mula sa sementeryo. Lolo, paano mo nalaman na kumain ako ng siopaw? At totoo bang sinabi ninyo? Bakit nung una ay sobrang sarap naman ng siopaw, wala naman pong mali? Nilinlang kayo ng matandang yon. Gumamit siya ng itim na mahika para magmukhang masarap, kaaya-aya at mabango ang siopaw na paninda niya, pero ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, iha. Hindi normal ang siopaw na binibenta ng matandang yon. Espesyal yon. Espesyal dahil gawa sa laman ng patay na tao. Habang mainit pa ang siopaw, hindi mo makikita o mararamdaman ang tunay nitong anyo at lasa. Nagbabago lang ang wangis nito kapag lumamig na. Ngunit nang pumatak ang katas ng kalamansi na may kapangyarihang ibunyag ang lihim na bagay, doon nagbago ang siopaw. Ibinunyag dito ang tunay nitong kulay, amoy at nilalaman. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi iyon alam ng matanda? O baka sinadya niya yun? Naglolo ko siya, nananarantado. Pero ganun pa man, ligtas ka na. Pakaramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ang paliwanag ni Lolo Greg. Ngunit nung araw din na iyon, ginamot niya ako at dinasalan. At sa tulong ni Lolo Greg, unti-unting gumaan ang pakaramdam ko at bumaba ang aking lagnat. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang araw, tuluyan na akong gumaling. Ngunit simula ng pangyayaring yon, hindi ko na nakita pa ang tindera ng siopaw, pati nung kalamansi juice. Malaking katanungan pa rin sa amin kung bakit nangyari yon. Nambibiktima ba siya o nanloloko lang o trip-trip lang ba ang lahat? Nagtitinda siya ng bagay na pang perwisyo pero nasa kanya rin ng bagay na makakatuklas ng kanyang lihim. Pero ang mga kasagutan sa mga tanong na yon, mukhang wala na. Dahil mula rin ng araw na iyon, ni minsan ay hindi ko na nakita pa yung matanda na iyon. Saan na kaya siya napadpad? Nambibiktima nga ba siya? O trip-trip lang ang lahat?